Nang matapos mag-usap si Rafael at ang kanyang ama, ay kapwa silang nagkasundo at nagkaayos. Ipinakuha niya kay Theodore lahat ng impormasyon patungkol kay Samantha. Ang lahat ng mga illegal nitong ginawa pati na ang pagpatay sa iba pa nitong nabiktima, simula noong college up to now. Kabilang ang babaeng kinuha nilang magpanggap ni Theodore noon. Halos ilang oras nilang pinagsama-sama lahat ng solid evidence hanggang sa hindi na niya namalayan pa na nakatulog na siya. Nagising na lamang siya nang biglang may kumatok sa library room. Mabilis siyang tumayo at kaagad na nagtungo sa pintuan at binuksan ito. Naroon si Richard at Russell habang may dalang cookies and coffee. Napatingin tuloy siya sa kanyang wristwatch. Halos manlaki ang mga mata niya nang makita na halos pasado 9:00 na ng umaga. "Let's go breakfast, Daddy. Pupunta po tayo ngayon kay Mommy. Daddy Lolo called and he said he wants us there." Masiglang sambit ni Richard. Rafael got the cookies and coffee. After that ay dali-dali siyang nagtungo sa shower room at naligo. Gusto niyang suntukin ang sarili dahil sa kapabayaan sa oras. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Hindi man lang din siya ginaisang ni Theodore. Matapos nilang mag-breakfast ay kaagad silang nagtungo sa hospital. Nang matapat sila sa hospital room ni Cassandra ay naunang pumasok at sumalubong ang kanyang mga anak sa lolo nito. Samantalang siya ay naiwan sa labas. Pakiramdam niya ay hindi niya kayang makita si Cassandra sa ganitong sitwasyon. Wala pa rin itong malay. "What are you doing here, son?" Napaangat ng tingin si Rafael at nakita niya rito ang kanyang father-in-law na si Orlando. Bakas ang puyat at pagod sa mga mata nito. Hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin ito ngunit hindi na tulad dati na sobrang lala ng kanyang sakit. "Hello po, Dad." Nahihiyang sambit ni Rafael sa kanagmano rito. Tuluyang lumabas ang father-in-law niya at naiwan sa loob sila Russell at Richard kasama sila Ariana at Katrina habang nagbabantay din ang mga ito. Naglakad palayo sa hospital room ni Cassandra si Orlando at kaagad naman itong sinundan ni Rafael. Nag-aalangan pa siya noong unan ngunit nang lingunin siya nito ay kaagad na rin siyang sumunod. Sa isang kapilya sa likod ng hospital sila nagtungo. Bago pumasok sa loob si Rafael ay parang pakiramdam niya ay naginhawaan siya. Hindi niya alam na may kapilya ang private hospital na ito. Mabagal ang kanyang paglakad papasok ng kapilya, habang nakatitig siya sa krus na narito, na para bang kinakausap niya ito sa kanyang panalangin. Nang tuluyan namang makaupo si Orlando ay lumuhad ito at nag-sign of the cross na kanya rin namang ginawa. At tumabi sa matanda habang nakaupo. "Rafael, what did really happen?" Iyon kaagad ang itinanong sa kanya ng kanyang father-in-law. Noong una ay walang pumapasok na paliwanag sa kanyang labi. Natatakot siya sa maging reaksyon nito. Natatakot siyang bawiin nito si Cassandra. "It was my fault." "No, son, this is not your fault. Gusto kong marinig ang paliwanag mo sa kung ano ang totoong nangyari." "Dad, it was my adopted sister who did that to her. I am really sorry for not protecting your daughter. Alam ko po na marami na akong nagawang pagkakamali sa pagsasama namin ni Cassandra. Sana po ay huwag niyo po siyang kunin sa akin. Ngayon pa lang po ako babawi sa kanya, ngayon pa lang po ako magiging totoo." Tuloy-tuloy at walang prenong sambit ni Rafael. Biglang napangiti si Orlando. "Bakit kaya ganun ang buhay nating mga tao? Hindi tayo nauubusan ng problema. Sa araw-araw na nilikha ng Diyos ay iba't ibang problema ang ating kinakaharap. Mayroong maliit at kayang solusyonan, at mayroong malaki na mahirap solusyonan at worst ay hindi na kayang solusyonan pa." Inakbayan siya ng kanyang father-in-law. "Ang akala ko noong nag-usap tayo ay gagawa ka na ng paraan para sabihin kay Cassandra ang lahat patungkol ng sayo. You were so brave when you asked her hands in marriage. Isa kang kilalang tao pagdating sa lipunan at pagdating sa business industry. Kapag sinabi ang pangalan mo, Rafael Roosevelt, ang reaksyon ng mga tao ay, wow! He is a great businessman. Wow! He is so powerful. But when it comes to your family, who are you?" Parang nabingi si Rafael sa tanong na iyon. Halos mapaawang ang kanyang labi. Sino nga ba siya? Miski ang sarili niya ay mistulang hindi na niya kilala. "I know you love them, but Rafael baka nalilito ka lang. Baka nilalamon ka lang ng takot at galit kaya akala mo ay pagmamahal yan.
Because the love I know is no secret between the two of you. Nagsasabihan kayo ng lihim, problema, saya, at lahat ng tungkol sa inyo kasi mag-asawa kayo. Wala ako sa lugar para questionin ang pagiging asawa at ama mo, pero Rafael, this is the third time na hinayaan mong mapahamak ang anak ko. Ama ako, tao lang din ako. Nakakaramdam ng galit, at totoong ngayon ay galit ako sa iyo. Unti-unting narinig ni Rafael paghikbi ng ama ni Cassandra sa kanyang tabi. Ama ako na takot mawalan ng isang anak. Siya na lang ay mayroon ako noong panahon na iniwan ako ng kanyang ina. Hindi mo mapipigil sa akin ang magalit lalo pa at hindi mo ipinaalam sa akin na buntis siya. She might feel alone at that time na humihingi siya ng tulong. Oh, poor Cassandra. I am sorry, wala ako sa tabi mo ng mga oras na yon, anak ko. Tuluyan nang bumuhos ang luha sa mga mata ni Orlando at hindi na rin napigil pa ni Rafael ang kanyang sarili na maiyak. He felt useless. Tama ang sinabi lahat ni Orlando patungkol sa kanya. Hindi na dapat niya pinatagal pa ang katotohanan sa pagitan nila ni Cassandra. Hindi na dapat niya hinintay na masaktan pa ito ni Samantha. I am sorry, Dad. Humahagulgol pag-iyak ni Rafael at niyakap ito. Patawad po. Patawarin niyo po ako, hindi ko alam na mangyayari ito. Hindi ko po naagapan. Kapwa sila naglabas ng kanilang saloobin at nararamdaman. Ilang sandali ay biglang sumulpot sa kanilang harapan ang humahanggos na si Ariana. Sabay silang nagpunas ng luha at sipon. Nakaramdam pa sila ng pagkahiya at saka sila tumayo. Sir Rafael, Mr. Castañeda, kanina ko pa po kayo hinahanap. Hinihingal intong sambit. Why? What happened? May nangyari ba? Tanong ng ama ni Cassandra. Si Miss Cassandra po, gising na siya. Parang naiiyak na sambit ni Ariana. Nagkatinginan si Rafael pati na ang ama ni Cassandra. Mabilis silang nagtungo sa hospital room ni Cassandra. Rafael got stuck at the door when he saw Cassandra crying while hugging their kids. Rafael's POV. Nang magtama ang mga mata na ni Cassandra ay ngumiti ito. Ngunit baka sa mukha nito ang pagod at may sakit na nararamdaman. Unti-unti na namang nanubig ang aking mga mata. Wala na nga siguro itong katapusan. Hindi naman siguro masamang umiyak, hindi ba? She's in pain, and I am too. Magkarugtong na ang nararamdaman naming dalawa. Ngunit ngayon nagising na siya ay para bang pakiramdam ko ay nabunutin ako ng tinak sa aking lalamunan. At lihim akong nagpapasalamat sa Diyos sa aking isipan. Talagang dininig ng Diyos ang panalangin ko. Hindi man ako ang isa sa mga anak niya na sobrang buti, but still He grant my prayers. Siguro alam niya rin naman kasi na puros sakit at pagdurusa na lang ang dinaranas namin, this time baka pahintulutan na niya kaming maging masaya. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Yamakap naman si Cassandra sa kanyang ama at hindi na napigilan ng mga ito ang maiyak. Ngayon ko napatunayan na hindi takot o galit ang nararamdaman ko. Maybe at first, but having Cassandra in my life, never akong nagalit sa kanya. Ni hindi ko nga alam na unti-unti na niyang nakuha ang puso ko. Marahil takot na mawala siya sa buhay ko. Kung mayroon man akong galit na nararamdaman ay hindi iyon para kay Cassandra. At isa pa, Dad and I are okay now pero hindi ko pa ulit nakakausap si Randall. Ang baduy man sabihin, pero, tinamaan talaga ako ng pana ni Cupido. Napapatanong na nga lang ako kung ano bang kabutihan ang ginawa ko to have her in my life. Before she came, my world is full of works, being a playboy and all. Nakita ko ang pagsisikuhan nila Ariana at Katrina nang makita nilang ako naman ang hinihintay ni Cassandra. I just can't myself to feel shy. Nakikita lang naman nila akong parang batang noalay sa nanay at heto at nakita ng muli. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagiging teenager. Well, is it love? Come here, Dad. Masiglang sambit ni Richard. Come on now, Dad. Mommy is waiting. Sigaw naman ni Russell. Natawa ako nang parabang silang lahat ay ako na lang ang hinihintay na pumasok. Dinadaga na nga ang dibdib ko at para na akong ewan. This is what I want but damn. Talagang iba ang pakiramdam eh. So I guess they needed time alone. Natatawang sambit ni Daddy Orlando. Nakita kong natawa rin si Cassandra sa panunukso ng kanyang ama. Ngunit tunay nga na nagsialisan sila at hindi kami tinigilan ng panunukso bago sila tuluyang nawala.
When I and Cassandra alone, madali akong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. I am really sorry, love. Hindi ko maiwasang hindi pumiyok habang ako ay umiyak. Patawad. Don't cry na. We are safe now, love. Pagpapatahan sa akin ni Cassandra. Pakiramdam ni Cassandra ay para bang nahanap niya ang kanyang tahanan. Iyong nag-iisang taong kanyang pahinga at never ipinaramdam sa kanya na may kulang sa buhay niya. It was Rafael, and she will be forever grateful. Bago siya mawala ng malay noon ay kitang-kita niya kung paano matakot at mag-alala si Rafael, kaya natitiyak niyang mahal talaga siya nito. Thank God, because both of you are okay. Talagang nagdasal kami ng mga bata na sana ay walang mangyaring masama sa inyo ni baby. Humiwalay ako sa pagkakayap at siniil ang labi ni Cassandra gamit ng aking labi. Tumagal yun ng halos ilang minuto sa sobrang pagkamis namin sa isa't isa. Ako na ang siyang unang humiwalay bago pa mapunta sa kung saan ang halikan naming dalawa. Nang magising ako ay yun talaga ang una kong itinanong sa doktor. Yumuko ng bahagya si Cassandra. I am sorry, love. That night I was to confess about my pregnancy. Medyo natagalan ako sa pagdating mo, alam mo naman ako minipin talaga ako. I eat a lot, and drink wine. Kaya sikro ako dinugo. It was all my fault. No, hindi mo kasalanan. Cassandra, stay calm, okay? Actually, it was Samantha. May nilagay siya sa mga niluto mo pati na sa wine. It was herbs pampalaglag ng sanggol sa sinapupunan mo. Diretsyong sambit ko. Hindi ko naman siya gustong biglain pero nadala na ako na patagilan ang katotohanan. Hanggang sa baka makalimutan ko na naman. At matakot na naman akong aminin sa kanya. Mas maganda na itong buo at malakas ang aking loob. Anong ibig mong sabihin? Naluluhang tanong ni Cassandra. Kaagad kong pinunasan ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Hey, don't worry. She is now in jail. Hindi ka na niya masasaktan dahil bago niya pa ulit gawin yun ay tiyak kong mapapatay ko na siya. Hinampas ni Cassandra ang bibig. Don't say bad words. Maririnig ni baby. Inis na sambit nito. In just a seconds ay nagiba na naman ang kanyang emosyon. Nabigla tuloy ako at napahawak sa aking labi. Medyo masakit ang pagsampal niyang iyon sa akin. So binalak niya pala talaga na patayin ang baby natin. Parang amazon ang tanong ni Cassandra. Napabuntong hininga na lamang ako at tumungo. Ang bruhildang yun. Kapag nakalabas ako rito sa hospital ay mapapata. Kaagad ko siyang hinalikan kaya hindi niya natuloy ang kanyang sasabihin. Kita ko sa kanyang mga mata na nanlalaki ang mga ito dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan ang ginawa ko pati ang pisngi niya ay namumula. Why did you do that? Kunot noong tanong niya habang hawak pa rin ang kanyang labi na para bang ninakawan ng first kiss. Don't say bad words, maririnig ni baby. Saway ko naman sa kanya. Natawa siya sa sinab kong iyon nang ma-realize niya ang sasabihin niya. Napatingin ang aking mga mata sa kanyang tiyan. Nakasuot siya ng hospital bed pero kitang-kita na ang pag-umbok ng kanyang tiyan. Napansin naman iyon ni Cassandra at walang sabi nitong kinuha ang aking kamay. Do you want to touch her? Tanong nito sa akin. Kaagad akong napakunot ng noo. Her. It's a girl. Gulat kong tanong. Nagpa-ultrasound ka na ba agad? Kasi kung oo ay tiyak na magtatampo ako dahil dapat sabay namin malaman ang gender ng anak namin. Natawa si Cassandra. Yeah, I think so. Nararamdaman kong babae siya eh. Sabay hampas nito sa aking balikat. Bakit ano ba ang hula mo? Napakibit balikat ako. Babae rin eh. Sana nga babae. But whatever its gender ay tanggap ko siya. Mahal na mahal ko kayo ng higit pa sa buhay ko. At mahal na mahal ka rin namin. So, do you want to touch her? Tila excited na sambit ni Cassandra. Hindi ako makapagsalita at basta na lamang tumungo. This is the first time na hahawakan ko ang tiyan ni Cassandra na alam kong buntis siya. Noon kasi ay takaw haplos at palihim lamang. Halos nanginginig ang aking mga kamay ng dahan-dahan na lumapit ito sa kaniyang tiya. Cassandra hold my hands at inalalayan ako nito sa paghawak. I just hold my breath for a minute, parang nawalan ako ng hangin nang tuluyan ko itong mahawakan. Unti-unting muling tumulo ng luha sa aking mga mata. This is my child. This is mine. My blood and flesh. Oh, bakit ka umiiyak?
Natatawang tanong ni Cassandra na para bang tinutokso ako. Wala lang, I'm just so much happy. Kasi this time, nasa tabi mo na ako. Hindi ka na mahihirapan, kasi nandito ako tutulungan kita. Kapag kailangan mo ako, isang tawag mo lang uuwi ka agad ako. Ipaparanas ko sa iyo ang alagaan ka na hindi ko nagawa noong nagbubuntis ka sa kambal. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Cassandra. Mula sa genuine nitong ngiti ay napalitan ito ng pagkanunot ng noo. Alam kong naguguluhan na siya. What are you talking about, love? Nauutol nitong tanong. Promise me first na makikinig ka sa lahat ng paliwanag ko. Halos nanginginig si Cassandra dahil sa kakaibang kaba na kanyang nararamdaman. Ito ang unang beses na natakot siya sa kung ano man ang sasabihin ni Rafael. Natatakot siyang baka alam na nito ang totoo patungkol sa kung sino ang tunay na ama ng kambal. Laman naman niyang darating talaga sa puntong kailangan na niyang aminin ang lahat. Pero hindi niya inaasahang ngayong araw na ito magaganap. Ang sabi ng doktor ay bawal muna siyang ma-stress but she can't help herself to listen. May kung ano na nagsasabi sa kanyang isip at puso na pakinggan ang sasabihin ni Rafael. It wasn't harmful. Iyon ang sa tingin niya. May kikinig lang siya at sisiguraduhin niyang hindi maaapektuhan ang kanyang emosyon. Rafael will also knows na bawal din naman sa kanya ang ma-stress and she trusted him. I promise, makiking ako. Buong tapang niyang tugon mula kay Rafael. Dahil malaki naman ang hospital bed ni Rafael ay humiga rin si Rafael sa kanyang tabi at niyakap siya nito habang sa dibdib siya ni Rafael nakahiga. Maganda na rin ang ganitong posisyon at least ay hindi makikita ni Rafael ang tunay niyang reaksyon sa kung ano man ang sasabihin nito. It was 5 years ago, when my uncle and Randall were having a great deal. It was also that time na sobrang napakahalaga ng pag-uusapan ng mga oras na iyon. Uncle ko siya sa side ni Dad, bale pinsan siya ni Daddy. Sa lahat ng kamag-anak ni Daddy si Uncle Jack ang pinaka nakakasura ang ugali at nakakainis. Halos lahat nga ng kamag-anak namin ay galit sa kanya. Dahil bukod sa manggagamit siya ay wala rin isang salita. That night, halos 3 oras namin siyang hinintay. Randall and I already drunk. Naglabasan kami ng sama ng loob sa pagitan tama ng alak at estado ng katawan at isipan namin ng panahon na yun. Halos mapakunot si Cassandra dahil sa naririnig niyang kwento ni Rafael. Tila ba kasi wala naman itong kinalaman sa kanya at nagbabalik tanaw lamang ito. Nakakaramdam tuloy siya ng pagkaantok. Until someone gave me a glass. So since lasing na kami, wala akong choice kundi inumin iyon. I thought galing iyon kay Randall. But then we realized na hindi sa kanya iyon nanggaling. Mabilis na tumama sa katawan ako ang espiritu ng alak at ng droga kung ano man ang nakalagay doon. Kaagad akong dinala ni Randall sa kanyang condo unit. Imbes daw na magkalat ako outside, ay hinayaan niya akong magstay doon. And he left me there. Unti-unting napaawang ang labi ni Cassandra. Sa condo unit ni Randall. Sa Saludario Hotel, 5 years ago. Napatikip si Cassandra sa kanyang labi. Then someone came in. Noong una nagtataka ako kung bakit may babaeng pumasok sa kondo ni Randall. Alam ko naman na wala siyang nobya. So naisip ko, baka ginagago ako ni Randall. Gusto niyang may rouse ko yung init na nararamdaman ko mula sa droga na inilagay sa inumin ko. Bahagyang lumayo si Cassandra kay Rafael at tumitig sa siya sa mga mata nito. Rafael, ikaw ba? Nauutol niyang tanong. Imbes na sumagot si Rafael sa kanyang tanong ay ngumiti lamang ito. That night was an amazing night. Kaso tinakasan ako noong babae, she ran away, not knowing na magbubunga pala ng 2 napakagwapong bata ng gabi na yon. And I didn't know also, na mabubuntis ko siya, kung alam ko lang ay tiyak kung pananagutan ko siya kaagad. Sobrang ganda niya kaya, pagbibiro pa ni Rafael sa huli. Ngunit si Cassandra ay labis ang gulat at saya ang kanyang nararamdaman. She was so shocked at the same time ay sobrang saya. Ikaw nga ang lalaking iyon. Ikaw nga ang ama ng kambal, naluluhan niyang saad. Kaagad siyang niyakap ni Rafael. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na nahanap ulit kita. Kaya paulit-ulit ko rin sinasabi sa iyo na mga anak ko sila. Sadyang hindi pa ako handa noon dahil baka magalit ka. Baka isipin mong sinamantala kita,
Porket wala kang choice kundi ang pakasalan ako noon. Hinampas ni Cassandra ang balikat ni Rafael. But that's the truth. Talagang sinadya mo akong kunin kay daddy dahil alam mong mga anak mo sila. You are so unfair. Sana sinabi mo na lang. Kung sinabi ko ay baka umalis na naman kayo at lumayong muli sa akin. Masyang masaya siya sa kanyang nalaman ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang takot. Takot kung tatatanggapin ba ng kanyang ama pati na ng kambal ang katotohanan. Maaaring magalit o magdamdam ang mga ito. Knowing that her father ay never niyang sinabi ang tunay na dahilan sa kung sino ang ama ng kanyang ipinagbubuntis at kung ano ang tunay na nangyari. Hindi niya masabi dahil tiyak niyang masasaktan ito sa kanyang ginawa. But look at now, hindi naman pala ang matanag kanyang painrahan ang siyang ama ng kambal. Mabilis na lumipas ang oras at ang dami nilang napagkwentuhan. Lang sandali pa ay sabay na pumasok ang kanilang mga anak kasama nito ang kanilang ama. Nakaramdam tuloy si Cassandra ng pagkalamig sa kanyang mga kamay na kaagad din na naramdaman ni Rafael. Hindi pa rin sinasabi ni Rafael na alam na ng mga ito dahil gusto niyang makita ang reaksyon ni Cassandra at ang kanilang mga anak na ang siyang umamin. So, Daddy, did you tell her that you are our real dad? Tumatalon na tanong ni Richard. What? Pagkukunwaring gulat na tanong ng ama ni Cassandra. Ngunit siya ay nabigla at nagulat din. Naguguluhan siya sa sinabi ni Richard. Pabalik-balik ang tingin niya sa kambal at kay Rafael. What? Puno ng kaguluhan ang kanyang isipan. Hanggang sa hindi na napigilan pa ng kanyang ama ang matawa at halos sabay-sabay ang mga ito na tumatawa sa kanyang harapan. Pakiramdam niya tuloy ay siya ang may pagkakamali ng sobra at pinagtatawanan siya ng mga ito dahil para bang siya lang ang walang nalalaman. Nararamdaman na naman niya ang pangangilad ng luha sa kanyang mga mata. Don't cry love. Kaagad na pag-amos sa kanya ni Rafael at kaagad na pinunasan ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Don't cry, mommy, sigaw ni Richard. Sorry, mom, sigaw naman ni Russell at lumapit sa kanya ang kambal. Binuhat ito ni Rafael at inilapag ang kambal sa kamay at yamakap din kay Cassandra. Sorry, my princess. Sambit naman ng kanyang ama na may ngiti pa rin sa labi. Hinalikan siya ni Rafael sa noo, at diretsyong may ibinulong sa kanya. Noong una ay hindi niya maintindihan ang sinasabi nito, ngunit nang sumabay na rin ang kambal sa pagbulong ay nanlaki ang kanyang mga mata, kasabay nito ang pagkalaglag ng kanyang panga.